Lope Quintayo ay isa sa mga natitirang halimbawa ng isang henerasyon ng mga Pilipino na naglaan ng kanilang buhay para sa pamilya at propesyon. Noong kabataan niya, isa siyang kilalang engineer na nagtrabaho sa Middle East, tumutulong sa pagtatayo ng mga infrastruktura sa disyerto. Dahil sa kanyang talento at dedikasyon, mabilis siyang naging hinahangaan ng mga kasamahan kahit pa ang ugali niyang tahimik at walang imik. Ngunit hindi siya palaging ganito. Bakit ang tahimik mo? Tanong ng dating katrabaho niyang si Faisal nung isang gabing nagbabahagi sila ng tsa sa ilalim ng bituin ng Riyadh. Kung ako may talento tulad ng sayo, buong mundo ang makakaalam. Ngumiti lamang si Lope. Hindi kailangang ipagsigawan ang talento. Ang mahalaga, may nagagawa akong mabuti. Kaya't kahit nung umuwi siya ng Pilipinas matapos ang 3 dekada ng pagsisilbi sa Middle East, hindi siya naghahanap ng atensyon. Tumira siya sa lumang bahay ng kanyang mga magulang sa isang tahimik na bayan sa probinsya. Sa kabila ng kanyang tahimik na pamumuhay, hindi siya tumigil sa pagtuklas ng mga bagong ideya. Sa araw-araw, makikita siyang nagbabasa sa librarya o kaya'y nagkukumpuni ng mga lumang makina sa likod bahay. Engineer Lope, paano niya nagagawa ito? Tanong ng isang batang librarian habang tinitingnan siyang nagtatala ng mga equation sa isang notebook. Wala naman kayong cellphone o kahit anong high-tech na gamit. Maraming paraan para mag-isip, sagot ni Lope habang itinuturo ang lumang laptop na ginagamit niya. Hindi ito kasing bilis ng sa inyo, pero matibay ito. At higit sa lahat, gumagana pa. Ang totoo, mas gusto ni Lope ang simpleng buhay. Wala siyang interes sa social media. Para sa kanya, ang tunay na mundo ay ang nararamdaman mo, hindi ang makikita mo sa screen. Mas pipiliin niyang magbasa ng mga lumat amoy librong mga pahayagan kaysa mag-scroll sa mga balita online. Kaya't kahit hindi makabago ang kanyang mga gamit, patuloy pa rin siyang nakakahanap ng mga solusyon. Ang sirang attaché case na palagi niyang bitbit ay parang isang time capsule ng kanyang nakaraan. Ang iba't ibang dokumento, plano, at sketches ay naroon, mga alaala ng kanyang mga proyekto sa Middle East at ang mga ideya niya para sa mas malinis na enerhiya. Ngunit dahil sa anyo nito, madalas siyang mapagkamalan. Isang beses noong namimili siya sa palengke, nilapitan siya ng isang vendor. "Manong, ano pong laman yan?" "Mukhang may sikreto," biro ng tindero. Ngumiti si Lope, "Sikreto nga, pero hindi ito kayamanan. Ideya ang laman nito." Sa kabila ng kanyang mahinang kita mula sa maliit na negosyo ng pagre-repair ng appliances, tinutulugan pa rin niya ang mga kapitbahay. Kahit ang simpleng pag-aayos ng mga solar panel sa bubong ng barangay hall ay kanyang ginagampanan. Hindi ito bayad, ngunit para kay Lope, ito ang paraan niya upang maibalik ang biyaya ng buhay. Minsang magkausap sila ng kanyang matalik na kaibigan na si Mang Romy, isang retiradong guro. Naitanong nito, "Pare, bakit hindi ka na lang magretiro ng tuluyan? Enjoyin mo na lang ang buhay." "Romy," sagot ni Lope, "ang pag-iisip ay hindi nagre-retiro. Hanggat may pagkakataon, hanggat may magagawa pa ako, patuloy akong kikilos." Ngunit may isa pang dahilan kung bakit siya nananatiling aktibo. 2 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang kanyang asawa. Ang kanilang tahimik na bahay ay naging mas tahimik pa. Sa kabila ng kanyang malalalim na buntong hininga tuwing gabi, alam niyang kailangan niyang manatiling abala. Ang trabaho at pananaliksik ang tanging paraan upang maibsan ang lungkot na dulot ng pagkawala. Kaya't noong nakatanggap siya ng imbitasyon para dumalo sa isang tech conference sa Amerika, tinanggap niya ito. Para sa kanya, ito ay higit pa sa isang pagkakataon upang maipakita ang kanyang mga ideya. Ito ang naging dahilan upang muling makaramdam ng layunin. "Lope, sigurado ka ba sa biyaheng ito?" tanong ni Mang Romy noong isang gabi habang nagkakape sila sa beranda. "Hindi ba masyadong malayo at mahirap?" "Oo, malayo," sagot ni Lope. "Pero minsan, kailangan mong lumayo para makita ang malalapit na sagot." Sa mga sumunod na linggo, tahimik niyang inayos ang kanyang mga gamit. Ang lumang attaché case na dati pinagtatawanan ay puno ng mga blueprint, notes at sketches.
Inilagay niya rito ang mga ideya na ilang dekada niyang pinaghirapan. Kahit na marami ang nagtatanong kung bakit kailangang mag-abala, buo ang loob ni Lope. Sa bawat hakbang niya patungong airport, dala niya ang pag-asa. Hindi lamang para sa sarili kundi para sa isang mundong mas maayos at mas magaan. Ngunit hindi niya alam, may mga pagsubok na naghihintay. Simula nang itinatag ang Aurora Skies Airlines, hindi na bago ang pagtanggap nila ng atensyon mula sa media. Isang bago at ambisyosong kumpanya, handa nilang patunayan na kaya nilang higitan ang mga higanteng airline sa buong Asya. Sa harap ng entablado, si Claudia Barrow, ang batang CEO, ay palaging nagpapakitang tiwala sa kanyang mga desisyon. Sa edad na 33, isa na siyang kilalang pangalan sa industriya. Half Filipino, half British. Hindi siya madaling makalimutan. Matangkad, may tuwid na postura at laging may suot na maayos na blues at slacks. Pero higit sa lahat, ang kanyang higpit at perfectionism ang tumatak sa mga empleyado ng Aurora Skies. Claudia, sabi ng kanyang COO, si Mark Sungkit, sa isa sa mga regular na pulong ng pamunuan, maraming reklamo na ang natatanggap natin tungkol sa bagong protokol. Ang ilan sa mga empleyado hindi na komportable sa paraan ng pagsisiyasat. Mark, sagot ni Claudia habang binabasa ang isa sa mga report sa kanyang tablet. Hindi natin kayang gawing maluwag ang seguridad kung gusto nating maging kilala bilang pinakamalinis at pinakamahigpit na airline. Ang proteksyon ng ating mga pasahero ang dapat nating unahin. Hindi ba? Nagpalitan ng tingin ang ibang nasa conference room. Alam nilang si Claudia ay may punto, ngunit ramdam din nila ang epekto ng bagong patakaran sa morale ng mga tauhan. Mula nang simulan ang facial profiling protocol, naging mas magulo at mas mahigpit ang bawat biyahe. Bawat pasahero, lalo na ang mga mukhang kakaiba sa karaniwan, ay kinukunan ng karagdagang footage mula sa CCTV. Ang mga flight attendant ay sinasanay na maging alerto sa anumang kakaibang kilos. Ang resulta, marami ang umaangal na tila sila'y nasa ilalim ng surveillance state. Bakit kailangan pa natin ng facial profiling? Tanong ng isang department head. Hindi ba't sapat na ang ating mga x-ray machine, trained dogs, at security personnel? Mukhang nagiging paranoid tayo. Kapag may nangyari, sagot ni Claudia ng diretsyo. Sino ang sisisihin ng media? Sino ang tatanungin ng mga pamilya ng pasahero? Hindi ba tayo rin? Hindi na sumagot ang mga nasa paligid. Alam nilang hindi basta magpapalit ng isip si Claudia. Sa ilalim ng kanyang liderato, ang Aurora Skies ay nakilala agad sa higpit ng seguridad nito. Mula sa terminal hanggang sa cabin, walang bahagi ng eroplano ang hindi natututukan ng CCTV. Ang mga flight attendant ay dumadaan sa lingguhang security drills. Kahit ang simpleng paghain ng pagkain ay may kasamang pagmamasid sa kilos ng pasahero. Sa kabila ng higpit, naniniwala si Claudia na ang mga hakbang na ito ang magpapataas sa global reputation ng Aurora Skies. Lumabas na rin ang ilang artikulo sa mga travel magazine. Tinutukoy ang airline bilang Asia's most secure carrier. Ngunit habang may mga pumupuri, mas marami ring ang bumabatikos. Ma'am Claudia, dumami ang customer complaints ngayong quarter. Ulat ng isa sa marketing managers. Marami ang nagsasabi na hindi nila gusto ang facial profiling. Hindi raw sila komportable sa paraan ng pagtitig sa kanila ng mga crew. Okay, sagot ni Claudia. Kung hindi sila komportable, nasa kanila yon. Pero tandaan nyo ito, wala pa tayong kahit isang insidente. Ang gusto ko ay zero incidents, zero casualties. Kung kinakailangang masira ang ilang damdamin para dito, so be it. Napabuntong hininga si Mark Sungkit, ang COO. Mahirap kontrahin si Claudia sa mga bagay na may kinalaman sa seguridad. Mulat sa pool, sinabi na niyang ang Aurora Skies ay dapat may kaibang branding. Isang kumpanya na hindi natatakot magsagawa ng mga hakbang na ayaw gawin ng ibang airline. Isang araw bago ang nakatakdang pulong ng board, tinawag ni Claudia ang isa sa mga head ng security training, si Leo Fernandez. Isang dating sundalo, si Leo ay ang nanguna sa pagsasanay ng mga flight attendant sa facial profiling.
Leo, tanong ni Claudia habang iniskan ang kanyang email. Paano na ang mga bagong recruit? Gaano na sila kahusay sa pagdetect ng kahinahinala? Ma'am, mabilis silang natututo, sagot ni Leo. Pero syempre, hindi may iwasang may ilan na hindi pa sanay. May feedback na rin po kami mula sa mga pasahero. At hindi lahat maganda. Tama na ang mga complaint report. Ano ang ginagawa niyo para i-adjust ang training nila? Ma'am, dinagdagan namin ng role-playing scenarios at naglagay ng regular evaluations. Pero ma'am, kung maaari po, baka pwedeng bawasan natin ang direct confrontation sa mga pasahero. Mukhang yun ang madalas nilang ikainis. Natatandaan mo ba kung bakit natin ginawa ang protocol na ito? Tanong ni Claudia, tinitigan si Leo. Kapag nagkaroon ng insidente at nalaman ng media na hindi natin nadawang i-prevent, sino ang sisihin nila? Ikaw ba, Leo? O ako? Hindi nakapagsalita si Leo. Sa likod ng kanyang isip, naiisip niya na tama si Claudia. Ngunit ramdam din niya ang bigat ng mga patakaran sa mga tauhan at sa kumpanya. Sa kabila ng lahat, nanatili si Claudia sa kanyang posisyon. Ang Aurora Skies sa ilalim ng kanyang pamumuno ay isang airline na hindi tinatawaran ang seguridad. Ngunit sa bawat desisyong ginagawa niya, tila may mga bagay na hindi niya nakikita. Mga bagay na maaaring magdala sa kanila sa hindi inaasahang direksyon. Habang nakapila si Lopez sa check-in counter, kapansin-pansin ang kanyang anyo. Nakasombrero ng kupas, suot ang matagal ng lumang jacket, at bit-bit ang isang sirang attaché case na may nakalawit na mga wire. Hindi ito sinasadya, ngunit dala ng katandaan ng bag, lumitaw na ang mga dating nakatago nitong koneksyon. Habang inaayos ng ground staff ang kanyang ticket, napansin ng isa sa kanila ang gilid ng bag at napakunot ng noo. Sir, ano pong laman nitong bag ninyo? Tanong ng isang staff na mukhang nagdadalawang isip kung itutuloy ang transaksyon. Bakit mo tinatanong? Tanong ni Lope, na tila natutunugan na ang pag-aalala ng kaharap. Mga papel lang yan, plano ng makina na matagal ko nang pinagtatrabahuan. Subalit sa likod ng counter, isang mas batang empleyado ang tumawat sa supervisor. Sir Gerald, mukhang may kahina-hinalang bag dito. Bulong nito. Sumilit si Gerald Ibanez, ang flight supervisor, na may matalas na mata pagdating sa mga ganitong sitwasyon. Sinipat ni Gerald si Lope, tinitigan ang lumang attaché case at tinawagan agad ang security. Siguraduhin niyo lang na walang kahit anong kahina-hinala bago tayo magpatuloy, utos niya. Ngunit nang dumaan si Lope sa screening at wala namang natagpuang eksplosibo o bawal na bagay, pinahintulutan din siyang magtungo sa boarding gate. Gayunpaman, ang takot ng ilan ay tila hindi nawala. Habang naghihintay si Lope sa boarding area, napansin ng ibang pasahero ang kakaibang itsura ng kanyang bitbit. May isa pang matandang lalaki ang mahinang bumubulong sa katabi nito. Parang hindi ako kampante sa lalaking iyon. Ang dami niyang dalang kable. Dapat i-report natin sa crew, sagot ng isa pang pasahero na mukhang nag-aalala rin. Hindi nagtagal, kumalat ang bulong-bulungan at ang pag-aalala ng mga pasahero ay umabot sa mga flight attendants. Ang tensyon sa paligid ay tila nararamdaman na rin ni Lope. Ngunit nanatili siyang kalmado, tila hindi alintana ang mga matang nakatingin sa kanya. Samantala, nasa parehong flight din si Claudia Barro. Habang naghahanda sa kanyang upuan, napansin niya ang kaguluhan sa gate. Isang crew member ang lumapit sa kanya, nagbubulong ng sitwasyon. Ma'am, may reklamo po ang ibang pasahero tungkol sa isang lalaking mukhang kahina-hinala. Mukhang maraming wire sa bag niya at marami ang hindi kampante. Tumayo si Claudia, kinuha ang kanyang tablet at muling tiningnan ang security briefing. Bagamat wala sa protocol na batay lang sa hitsura ang pag-aakusa, naniniwala siya sa prinsipyo ng better safe than sorry. Gerald, tawag niya sa flight supervisor na tila inaasahan na ang utos ng CEO. Siguraduhin mong maayos ang lahat. Ayokong may kahit anong insidente sa flight na ito. Sa ilalim ng direktiba ni Claudia, mabilis na kumilos ang crew. Pinuntahan nila si Lope at maingat na kinausap. Sir, may kaunting aberya lang po. Maaari ba naming muling tingnan ang inyong bag? Napatingin si Lope. Tila nagtataka.
pero pumayag. Sige, basta mabilis lang. Baka maiwanan ako ng flight. Ngunit sa gitna ng proseso, mas lalo pang kumalat ang nerbiyos. May pasaherong tumayo, sabay sabi ng, dapat alisin na lang siya sa eroplano. Hindi kami mapapanatag hanggang nandyan siya. Ito ang nagbigay kay Gerald ng dahilan upang magdesisyon. Sa ngalan ng kapayapaan ng lahat at base na rin sa utos ng management, papabain na natin siya. Gerald, bigkas ni Claudia mula sa kabilang linya ng komunikasyon. Siguraduhin mong hindi na tayo magkakaproblema. Alisin niyo siya bago mag-take off. Walang nagawa si Lope kundi sumunod. Habang siya'y naglalakad paalis ng eroplano, naririnig niya ang mga bulong-bulungan ng iba pang pasahero, ang ilang tawa na halatang panlilibak, at ang mga may halong takot at panunuyak. Tumigil siya saglit bago tuluyang bumaba sa hagdan ng eroplano at yumingon. Tumingin siya sa mga pasaherong tila naging kalaban niya nang walang dahilan. Wala akong masamang intensyon. Bulong niya sa sarili, isang pagkakataon lang sana ang hiniling ko. Ngunit hindi iyon narinig ng kahit sino. Tumalikod si Lope, bumaba ng hagdan, at habang palayo ang eroplano, naiwan siyang nag-iisa sa terminal. Ang kanyang attaché case ay nakakandado pa rin, puno ng mga pangarap na hindi na niya maitatawid sa kabilang dagat. Habang bumababa si Lope sa hagdan ng eroplano, ang bigat ng kanyang hakbang ay hindi lamang mula sa sirang attaché case na bitbit niya. Ramdam niya ang bigat ng mga mata ng mga pasahero na nakatingin sa kanya, ang kanilang mga bulong na tila mas malakas pa sa ingay ng mga jet engine. Hindi niya alam kung bakit nangyari ito sa kanya, kung bakit bigla na lang siyang itinuring na kahina-hinala nang walang paliwanag. Isang pasahero ang lumabas ng kanyang cellphone at sinimulang kunan ng video ang bawat hakbang ni Lope pababa. Tingnan mo to, pre. Mukhang may dala talagang bomba. Narinig niyang bulong ng isa pang nakasakay. Sa video, kitang-kita si Lope na naglalakad ng tahimik. Hawak pa rin ang kanyang attaché case, na ang tanging laman ay mga blueprint ng isang solar-powered engine. Ngunit sa lens ng kamera, mukhang masama ang dating ng bawat kilos niya. Bakit ba kailangan ninyong kunan ng video ang bawat galaw ko? Tanong ni Lope, ngunit walang sumagot. Ang mga crew na sumalubong sa kanya sa hagdan ay inutusan siyang sundan sila pabalik sa terminal. Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit pinutol siya ng isang ground staff. Sir, kailangan po naming i-review ang inyong bag para sa seguridad ng lahat. Sandali lang po ito. Sa kabila ng kanyang kalmadong pagsagot, kinuha nila ang kanyang attaché case at inilagay ito sa isang tray. Itinabi ng mabuti na parang delikado itong hawakan. Hindi siya pinayagang magsalita. Hindi rin ipinaliwanan sa kanya kung anong eksaktong problema. Tahimik lang siyang nakatayo habang pinagmamasdan ang mga security personnel na tila nag-uusap sa radyo, malayo sa kanya. Sa background, naririnig pa ni Lope ang ilang pasaherong tumatawa at may isa pang boses na nagbiro. Ayan, siguro nasa YouTube na yan. Magiging viral pa. Habang papalayo ang eroplano sa runway, naiwan si Lope sa terminal, tahimik, nakatipig sa bintana. Ang lahat ng plano niya, ang pagkakataong maipakita ang kanyang imbensyon, ang pagbubukas ng bagong pintuan para sa kanyang proyekto, parang nabura sa hangin kasabay ng pag-alis ng flight. Hindi ko akalain na ganito ang mangyayari, bulong niya sa sarili. Pilit niyang pinapatahimik ang sarili, pero ramdam niya ang hapdi ng pagtrato sa kanya na parang isang kriminal. Ang kanyang mga blueprint, ang mga taon ng pagsusumikap sa lumang laptop sa isang maliit na library sa probinsya, ngayon ay tila bagay naging ebidensya laban sa kanya. Inabot siya ng ilang oras sa airport habang iniimbestigahan ang kanyang attaché case. Nang sa wakas ay bumalik ang isang security officer. Nagulat pa ito. Sir, wala naman po kaming nakitang kahit anong delikado sa loob ng bag niyo. Pasensya na po at nadala lang sa protocol. Gusto sanang sumagot ni Lope ng mas mahaba, pero ang sinabi lang niya, kung alam niyo lang kung gaano kahalaga ang laman niyan sa akin. Binawi niya ang kanyang bag at lumabas ng terminal. Bit-bit ang kanyang natitirang dignidad. Habang nasa labas siya, pinagmasdan niya ang mga ilaw ng paliparan,
at inisip kung paano pa niya maipagpapatuloy ang kanyang misyon. Ang eroplano ay wala na sa kanyang paningin. Pero ang paminsang-pinsang pagbabalik ng mga alaala ng nangyari sa araw na iyon ay parang palagi ang babala. Isa itong paalala kung paano maaaring masira ng maling hinala ang isang napakagandang layunin. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad. Iniisip kung saan niya uumpisahan muli. Sa likod ng manasilid ng security office, ang lumang attache case ni Lope ay nakahiga sa isang stainless steel na lamesa. Ilang security personnel ang nakapaligid dito, lahat ay nakasuot ng gloves at tila nag-aabang ng masilang sandali. Isa sa kanila ang dahan-dahang binuksan ng lock. Habang gumagalaw ang mga metal na bisagra, nagkatinginan ang dalawang lalaki sa likod ng mesa. Ang isa, si Officer Tim Gonzales, ay halatang kinakabahan. Baka mas mabuti kung tatawag na tayo ng bomb squad. Ani Tim, binabasa ang tagubilin sa manual. Walang indications na explosive ito. Sagot naman ni Carlo, ang kanyang mas may karanasang partner. Mas maigi nang tingnan natin bago tayo gumawa ng eksena. Nang tuluyang mabuksan ang bag, isang malaking pagkabigla ang bumungad sa kanila. Sa halip na anumang uri ng bomba o device na maaring magdulot ng pinsala, makinis na nakaayos ang ilang papel na tila kinuha mula sa isang maayos na engineering blueprint drawer. Nakapatong dito ang isang makapal na envelope na may gold stamp, ang pirma ng World Sustainable Tech Conference. Napatingin si Tim kay Carlo. Ano to? Mukhang blueprint? Oo nga sagot ni Carlo. Initingnan ang nakaprint na diagram ng isang malakit detalyadong turbine engine. Parang solar-based engine. Di ba dapat explosive devices ang makikita natin dito kung talagang terorista siya? Isa-isang inangat ni Carlo ang mga papel. Sa likod ng bawat pahina ay mga sulat kamay na notasyon, mga formula at equations na pamilyar sa mga technical na tao, ngunit nakakabagabag sa mga walang kaalaman dito. Binasa niya ang isa sa mga linya. Solar turbine efficiency projected to 80% without fossil fuel dependency. Napatigil siya. Tim, tignan mo to. Mukhang advanced prototype ito ng green energy tech. Kaya pala ganito kaimportante ang dala niya. Pero bakit mukhang encrypted pa rin lahat ng ito? Sino bang ordinaryong tao ang may ganitong klase ng plano? Tanong ni Tim, tila hindi pa rin naniniwala. Mukhang ang problema natin, sabat ni Carlo, ay hindi sa laman ng bag kundi sa assumptions natin. Samantala, sa labas ng security room, nakaupo si Lope sa isang upuang plastik, naka-jacket pa rin at hawak ang kanyang sombrero. Naririnig niya ang bahagyang pag-uusap ng mga security officers, pero wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Lumapit ang isang babaeng supervisor sa kanya, si Nina Vasquez, na mukhang nag-aalala sa naging sitwasyon. Ginoo Quintayo, malumanay nitong tanong, ano po ba talaga ang laman ng bag nyo? Tiningnan siya ni Lope, halatang pagod na. Blueprint ng makina, sagot niya. Matagal ko ng proyekto. Bakit? May nakita ba kayong hindi dapat makita? Wala naman po, sagot ni Nina, bahagyang ngumiti. Pero bakit po hindi nyo sinabi agad na invited pala kayo sa World Sustainable Tech Conference? Napangiti si Lope, bagamat halatang may pagod sa kanyang mga mata. Sinabi ko na, pero sino ba naman ang makikinig sa matandang ganito ang itsura? Tumingin siya sa babaeng supervisor na ila nagulat sa sinabi niya. Sabi ko na po na may imbitasyon ako, pero parang hindi nyo yata narinig. Pagbalik sa loob, mabilis na inayos ng mga tauhan ang lahat ng dokumento pabalik sa attaché case. Hindi na nila pinahirapan pa si Lope. Bagkus, nagsimula ng mag-alok ng paumanhin. Ngunit ang usapan sa pagitan ni Tim at Carlo ay hindi pa tapos. Pinanood nila ulit ang CCTV footage. Tignan mo, sabi ni Carlo. Itinuturo ang screen kung saan makikitang naglalakad si Lope papunta sa boarding gate. Ang lahat ng kilos niya, normal lang. Walang kahinahinala, walang tinatago, walang tinatakpan. Oo nga, sagot ni Tim. Halatang nagbago na ang tono. Masyado tayong naging paranoid. Ngunit kahit klaro na sa kanila ang katotohanan, alam nilang mahirap bawiin ang nasirang impresyon. Sinubukan ni Nina
na ipaliwanag kay Lope ang naging sitwasyon. Ginoo Quintayo, pasensya na po sa nangyari. Akala ninyo, isa akong terorista? Natatawang sagot ni Lope. Pero walang galit sa kanyang tono. Wala na po yon. Basta maibalik nyo lang ang bag ko, ayos na ako. Hindi alam ni Nina kung ano ang dapat niyang sabihin. Nararamdaman niyang hindi sapat ang simpleng paghingi ng tawad. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumayo na si Lope, kinuha ang kanyang attaché case at tahimik na umalis ng opisina. Habang naglalakad siya palabas ng terminal, pinagmamasdan siya ng ibang staff. Tila may halo ng hiya at pagkaawa sa kanilang mga muka. Habang si Lope ay patuloy na naglalakad palabas, inisip niya kung paano pa siya makaka-recover mula sa nangyari. Ang kanyang plano ay simple lamang, makarating sa conference at maipakita ang kanyang imbensyon. Pero sa harap ng mga hindi inaasahang balakid, tila nagkaroon ng panibagong dimensyon ang kanyang paglalakbay. Ang tagpong ito ay hindi lamang tungkol sa teknolohiya. Ito'y tungkol sa pagiging tapat sa sarili at ang muling pagtuklas ng tiwala sa mundo na ila nawalan ng respeto sa isang matandang gaya niya. Habang nagkakagulo sa Aurora Skies headquarters, tahimik namang umiikot ang mga usap-usapan sa isang conference hall sa New York. Naroroon ang mga pinakamahuhusay na eksperto sa sustainable technology. Nag-aabang sa presentasyon ng isang misteryosong Pilipinong inventor na ang pangalan ay tumatak sa kanilang mga agenda. Lope Quintayo, Filipino solar engineer. Nasaan ang susunod na speaker? Tanong ng isang delegate mula sa Germany. Halatang inip na. Dapat ay siya na ang sunod na magpapakita ng prototype. Tahimik lamang ang ilang volunteers, walang masabi. Lumapit ang isang conference staff ay Dr. Keith Halvers, ang organizer ng event, at binulong ang nangyari. Biglang umalsa ang galit sa mukha ni Dr. Halvers, isang kilalang innovator at tagapagtanggol ng inclusivity sa tech industry. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Anong ibig sabihin? Pinababa siya ng eroplano. At bakit? Sir, ang sabi po nila, mukhang kahina-hinala daw po ang dala niya. Pero ang totoo, it's ridiculous, putol ni Halvers. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, kinukuyom ang mga kamay. How can we encourage global cooperation when we can't even get someone here because of their appearance? Habang bumabalik si Halvers sa stage para magbigay ng paliwanag sa mga delegado, mabilis namang kumalat ang balita sa online community. Isang freelance journalist na nasa conference ang unang nag-post ng headline, Filipino engineer profiled, misses historic presentation. Sa loob lamang ng ilang oras, sumabog ang artikulo sa Twitter at Facebook, pinag-uusapan sa Reddit, at mabilis na na-pick up ng mas malalaking media outlets tulad ng CNN at BBC. Sa Aurora Skies headquarters, nagring ang telepono sa opisina ni Claudia. Ang kanyang assistant, si Mariel, ay hiyang-hiya habang iniabot ang isa pang tawag. Ma'am Claudia, press inquiry po ulit. Ignore it, sagot ni Claudia, habang tahimik na binabasa ang isa pang internal report. Pero habang tahimik ang kanyang boses, baka sa kanyang muka ang pag-aalala. What's the damage so far? Ma'am, trending na po tayo sa Twitter. Mostly negative. Lahat po ng news outlets, kinu-question ang protocols natin. At marami na rin pong mga calls for boycott. Mabilis na nagpa-convene si Claudia ng emergency meeting kasama ang PR team. Isa sa mga PR officers si Marco ang humarap sa kanya. Ma'am, we need a response now. If we don't issue a statement, this could spiral further. I know that, sagot ni Claudia. Pinipigilan ang galit. What's your plan? Damage control, sabi ni Marco. We admit the mistake, but stress that our intention was passenger safety. No, putol ni Claudia. If we admit it was a mistake, we're done. We need to clarify that this was a misunderstanding, not profiling. Tumahimik si Marco, hindi sigurado kung paano sasagutin. Pero bago pa siya makapagsalita, dumating ang isa pang staff na dala ang printout ng mga bagong headline. Isa doon ang mas malalang version. Asian airline accused of racial profiling in landmark conference snub. Sa social media, libu-libong netizens ang naglabas ng kanilang galit.
Mula sa mga ordinaryong travelers hanggang sa mga tech experts, lahat ay may opinyon. Sa Reddit, nagtrending ang thread na Aurora Skies overreaction costs global tech a solar breakthrough. May mga gumagamit ng hashtag #FlyFairNotFear at hashtag #JusticeForLope. At ang mga online petitions laban sa airline ay nagparami ng signature sa loob ng ilang oras. Muli, tinawag ni Claudia ang PR team. Marco, I want you to contact every major outlet and give them our statement. Ma'am, we've tried, sagot ni Marco, pilit na kalmado. Pero hindi sila tumitigil. Huli na po, kahit magbigay tayo ng statement na yon, nakaset na ang narrative. Then change the narrative, sagot ni Claudia, tumayo at tumitig kay Marco. We're not letting this destroy everything we've built. Ngunit kahit anong effort ng PR team, hindi may kakaila na malaki na ang nasirang reputasyon ng Aurora Skies. Ang kwento ni Lope Quintayo ay naging simbolo ng mas malawak na problema sa industriya ng aviation. Kung paano madaling mapulaan ang isang tao dahil lang sa hitsura at kilos. Para sa marami, ang nangyari kay Lope ay hindi simpleng pagkakamali ng isang airline. Ito'y larawan ng mga mas malalalim na isyong kinakaharap ng lipunan. Habang nagpapatuloy ang konferensya sa New York, nagpahayag si Dr. Halvers ng kanyang saloobin sa harap ng mga delegado. This conference is supposed to be a beacon of global unity, wika niya. But today, we lost an opportunity to hear from a brilliant mind simply because of outdated assumptions and fear. This is unacceptable. Tumayo ang mga delegado, nagpalakpakan at nagpakita ng suporta. Ngunit sa likod ng kanilang palakpak, naroon ang isang mapait na katotohanan. Ang tao na dapat sanay nagdadala ng liwanag sa conference ay nanatili sa dilim, biktima ng mga maling hinala. Sa mga araw na sumunod sa eskandalo, tila bumagsak ang mundo ni Claudia Barro. Sa loob ng Aurora Skies headquarters, ang dating makintab at abalang opisina ay nagmistulang madilim at tahimik na lugar ng kawalan ng tiwala. Isang linggo ang lumipas at ang kanilang stocks ay sumadsad ng mahigit 30%. Hindi mapigil ni Claudia ang mag-scroll sa newsfeed. Bawat headline ay isang matinding dagok. Aurora Skies Airlines faces international backlash. Asian Airlines PR nightmare worsens at global investors dump Aurora Skies stocks amid scandal. Sa boardroom, kung saan dati ay nangingibabaw ang kanyang boses, ngayon ay punong-puno ng mga galit na investors at shareholders. Ang dating maaliwalas na pagtanggap sa kanya bilang isa sa pinakamakabagong CEO ay napalitan ng malamig na mga tingin. Si Marco, ang kanilang PR officer, ay mukhang wala nang magagawa pa. Ma'am, tuloy-tuloy ang pag-atras ng mga investors. Halos kalahati na ng ating partnership deals sa Europe at South Korea ang kinansela. Hindi ba't kaya nating humingi ng tulong mula sa iba pang bansa? Tanong ni Claudia, ngunit baka sa kanyang boses ang kawalan ng tiwala sa sariling sagot. Ma'am, maging ang Japan at Australia ay nagdadalawang isip na rin. Sa ganitong sitwasyon, sino pa ang magtitiwala sa atin? Sagot ni Marco na kahit pilit maging profesional ay hindi maitago ang pagkadismaya. Sa labas ng boardroom, ang mga tauhan ay tila nawalan na rin ng pag-asa. Ang dati malalaking ngiti ng mga flight attendant ay napalitan ng mga buntong hininga. Ang mga pilotong dati pinagmamalaki ang Aurora Skies ay unti-unti nang nagbibitiw. Sa isang break room, narinig ni Claudia ang pag-uusap ng ilang crew. Narinig mo? Si Captain Reyes, nag-submit na rin resignation letter niya. Bulong ng isang flight attendant. Oo, at si Karen din. Hindi na daw nila kaya ang bad publicity. Sabi nga nila, mas mabuti nang wala ka sa trabaho kesa lagi kang nasa gitna ng eskandalo. Sagot ng isa pang attendant. Habang dumadaan si Claudia, agad silang tumigil sa pag-uusap. Ngunit alam niyang hindi iyon titigil doon. Alam niyang ang sitwasyon ay mas malala pa kaysa sa inaasahan niya. Sa social media, nagpatuloy ang pag-usbong ng campaign laban sa Aurora Skies. Ang hashtag #FlyFairNotFear ay hindi na lamang trend. Isa na itong kilusan. Ang mga ordinaryong tao, travel bloggers, at maging ang mga kilalang personalidad sa tech at aviation industry ay naglabas ng kanilang saloobin. Imagine losing one of the brightest engineers of our time because of ignorance and profiling.
#FlyFairNotFear. Post ng isang sikat na tech vlogger na may milyon-milyong followers. How can we support an airline that sees suspicion before humanity? #FlyFairNotFear. Tweet naman ng isang kilalang travel writer. Ang hashtag na ito ay may kasamang viral images at videos, mga parody na nagpapakita ng Aurora Skies bilang isang airline na ayaw sa diversity, at mga artikulong humihikayat ng boycott. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ni Claudia at ng kanyang PR team na baguhin ang naratibo, tila hindi na nito mapapahupa ang galit ng publiko. Sa gitna ng kaguluhan, ipinatawag ang isang emergency board meeting. Sa pulong na iyon, si Claudia ang sentro ng atensyon, ngunit hindi sa paraang gusto niya. Ang dating paggalang at suporta ng mga board members ay napalitan ng malamig na galit at pagkabigo. Claudia, wika ng chairman ng board, si Mr. Antonio Rios, na ngayon ay nakatingin sa kanya ng matalim. We trusted you to lead this company to new heights. Instead, we've become a global example of what not to do. Sir, simula ni Claudia, we can recover. We just need enough, putol ni Rios. Investors are pulling out. Our pilots and crew are leaving. Every day we don't act, we lose more. This isn't about one mistake. This is about a pattern of decisions that led us here. Tumahimik ang buong silid. Kahit si Claudia ay hindi na makapagsalita, ramdam niya ang bigat ng mga salita ni Rios. Ang bawat minuto ng katahimikan ay parang isang paghatol sa kanya. Effective immediately, patuloy ni Rios. You are no longer the CEO of Aurora Skies Airlines. Isang simpleng linya, ngunit parang bomba itong sumabog sa kanyang mundo. Nakatitig lang si Claudia sa mesa, tila hindi makapaniwala sa narinig. May I at least explain? Subok niyang sabihin, ngunit hindi na siya pinakinggan. Tumayo si Rios at ang iba pang board members at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Habang nag-iisa sa boardroom, napaupo si Claudia, pilit na iniisip kung paano siya napunta sa ganitong sitwasyon. Ang kanyang ambisyon, ang kanyang determinasyon na gawing pinakaligtas ang Aurora Skies, ang lahat ng kanyang plano, ngayon ay tila lahat ng ito'y nabalewala. Sa labas, narinig niyang nagtatanghalian ang ibang empleyado at kahit wala siyang naririnig na malinaw na salita, alam niyang siya ang paksa ng kanilang mga usapan. Sa kabila ng lahat, isang bagay lamang ang malinaw. Ang mundo niya, tulad ng stocks ng Aurora Skies, ay bumagsak ng tuluyan. Habang patuloy na gumuguho ang reputasyon ng Aurora Skies, isang ganap na kabaligtaran ang nangyayari kay Lope Quintayo. Sa gitna ng mapait niyang karanasan, isang liwanag ang biglang sumulpot. Natanggap niya ang tawag mula sa isang maliit, ngunit kilalang airline company na pinapatakbo ng mga eksperto sa sustainable engineering. Ang kanilang layunin, lumikha ng isang mas maayos na sistema ng paglipad na hindi nakadepende sa fossil fuels at gamitin ang kaalaman ni Lope upang maabot ang layuning iyon. Engineer Quintayo, ani ng boses mula sa kabilang linya, kami po ang Green Horizons Aviation at gusto naming bigyan kayo ng posisyon sa aming kumpanya bilang Chief Visionary Consultant. Halos hindi makapaniwala si Loke sa narinig. Hindi siya sanay sa ganitong atensyon, ngunit nararamdaman niyang isang malaking oportunidad ito, isang pagkakataong ipakita sa mundo ang kanyang mga ideya. Nang dumating si Lope sa opisina ng Green Horizons, agad siyang sinalubong ng kanilang CEO, si Dr. Elena Park, isang South Korean engineer na kilala sa pag-develop ng eco-friendly aviation technologies. Seryoso ang kanyang tindig, ngunit sa bawat salita ay mararamdaman ang respeto at tiwala. Engineer Quintayo, bati ni Dr. Park habang nakangiti. Matagal na po namin kayong sinusubaybayan. Ang nangyari sa Aurora Skies ay hindi makatarungan. Pero kung papayag po kayo, dito sa Green Horizons, gusto naming marinig ang boses ninyo. Gusto naming suportahan ang inyong mga proyekto. Ako? Tanong ni Lope. Halatang nagulat pa rin. Wala naman akong gaanong pondo. Wala rin akong malaking pangalan. Pero meron po kayong kaalaman na wala ang karamihan, sagot ni Dr. Park.
Ang prototype na nakita namin sa inyong blueprint ay hindi basta-basta. Maaari itong baguhin ang hinaharap ng aviation at gusto namin kayong tulungan upang maisakatuparan ito. Simula nang tanggapin ni Lope ang alok ng Green Horizons, nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Isang team ng mga magagaling na engineers ang itinakda upang tumulong sa kanya. Dati ay siya lamang ang nagtatrabaho sa simpleng mesa gamit ang isang lumang laptop at ilang papel na blueprint. Ngayon, mayroon na siyang access sa mga state-of-the-art na laboratorio at equipment. Kahit sa kanyang edad, hindi siya nagpakita ng pag-aalinlangan sa pag-aaral ng mga bagong teknolohiya at pamamaraan. Sir Lope, tanong ng isa sa mga young engineers, si Chris Tan, paano niyo po naisip ang ganitong design? Parang ahead of its time eh. Ngumiti si Lope at sinabing, Chris, minsan ang mga simpleng tanong ang nagdadala sa iyo sa mga malalaking ideya. Noong bata ako, naisip ko lang, bakit hindi kaya tayo kumamit ng liwanag ng araw para patakbuhin ang makina? Simple lang iyon, pero ang sagot ay mas komplikado. Habang pinag-uusapan nila ang mga detalye ng prototype, naramdaman ni Lope ang pagbabalik ng sigla sa kanyang trabaho. Hindi na ito simpleng layunin lamang para sa kanya. Naging bahagi ito ng mas malaking misyon, ang magtayo ng hinaharap kung saan ang enerhiya ay malinis at kung saan walang sinuman ang huhusgahan dahil sa kanilang anyo o pinagmulan. Ang una niyang prototype, isang maliit na solar turbine engine, ay natapos at ipinakita sa isang International Aviation Expo. Habang tinatalakay ni Lope ang mga prinsipyo ng kanyang disenyo, napansin niyang dumarami ang mga tao sa paligid. Ang mga media personnel, fellow engineers at business executives ay tahimik na nakikinig. Nang matapos ang kanyang presentasyon, huminto siya sandali at tumingin sa mga tao sa harap niya. Ito po ang pangarap ko, sabi ni Lope, na ang bawat lipad ay walang maiwan sa lupa, na ang teknolohiyang ito ay hindi lang para sa malalaking kumpanya, kundi para rin sa mas maayos na kinabukasan. At doon, unti-unting tumayo ang mga delegado. Ang kanilang palakpakan ay nagpunyagi sa buong hall. Hindi iyon basta ordinaryong standing ovation. Ito'y patunay ng kanilang respeto at paghanga. Isang pagbibigay-pugay sa taong, ayon sa isang international media outlet, ay the man they almost stopped. Habang nakatipig sa nagpalakpakan, hindi napigilan ni Lope na mapaluha. Sa tagal ng kanyang paglalakbay, sa lahat ng kanyang pinagdaanan, ngayon ay naramdaman niyang hindi sayang ang kanyang mga pagsisikap. Ang kanyang prototype ay hindi lamang teknolohiya, ito'y simbolo ng kanyang tiyaga at prinsipyo. Tumayo siya roon, hindi lamang bilang inventor, kundi bilang inspirasyon sa isang mas patas at mas maayos na mundo. Matapos ang tagumpay ni Lope sa international stage, bumalik siya sa Pilipinas na hindi na ang dating tahimik at simpleng inhenyerong kilala lang sa kanilang probinsya. Ngayon, siya na ang tinuturing na bayani, lalo na ng mga matatandang retirado na nagkaroon ng bagong inspirasyon mula sa kanyang kwento. Sa social media, sunod-sunod ang mga post tungkol sa kanya, mga larawan, quotes at mga video ng kanyang standing ovation. Ang dating simpleng pangalan ni Lope Quintayo ay naging simbolo ng pangarap at tiyaga, ng tagumpay na hindi sumusuko kahit harapin pa ang pinakamabigat na balakid. Grabe, ani ni Mang Lando, isang retiradong guro sa barangay ni Lope, habang kausap ang kanyang mga kaibigan sa tindahan. Nakilala ko yan si Lope dati. Tahimik lang, pero alam mong malalim ang iniisip. Sino ba mag-aakala na siya pala ang magpapakita sa atin na kahit anong edad mo, pwede ka pa ring magbigay ng malaking ambag? Alam mo, naiisip ko nga kung makakabalik pa tayo sa ganon. Sagot ng isang dating construction foreman. Kung si Lope nga, di ba, gamit lang ang sipag at talino, kaya nating sumabay sa mundo. Dahil sa pagkilala kay Lope, naglabasan din ang mga kwento ng mga nagawang proyekto niya noong bata pa siya bilang civil engineer. Napag-alamang isa pala siya sa mga nagdisenyo ng ilang tulay sa Mindanao na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin. Ang dating mga kasamahan niya ay nagbahagi ng kanilang mga alaala sa mga pahayagan.
Isa sa kanila, si Engineer Rico Abanilla, ay sumulat ng isang sanaysay na inilathala sa isang kilalang engineering magazine. Si Lope Quintayo, ang klase ng taong hindi mo agad mapapansin sa umpisa, sulat ni Abanilla. Tahimik siya, hindi maingay sa meeting. Pero kapag oras na ng trabaho, kitang-kita mo ang galing at dedikasyon. Maraming beses ko siyang nakita na nagtatrabaho hanggang madaling araw, hawak ang lapis at papel, nagke-calculate ng load ng isang tulay o ng foundation ng isang kalsada. Ngayon na siya'y kilala na sa buong mundo, masasabi kong karapat-dapat lang. Ang naituro niya sa akin ay hindi lamang tungkol sa engineering, kundi sa pananampalataya at integridad. Bukod sa mga artikulo, nagkaroon din ng documentary tungkol kay Lope. Pinamagatan itong Salimuotang Inhinyerong Tinanggihan ng Langit. Dito ipinakitang hindi lamang ang kanyang makulay na karera, kundi pati ang mga pinagdaanan niya bago siya'y kilalanin. May eksena kung saan muling binisita ni Lope ang librarya na dati niyang pinupuntahan araw-araw. Habang nakaupo sa isang lumang mesa, tinanong siya ng direktor ng documentary, "Bakit hindi kayo sumuko?" "Simple lang," sagot ni Lope, nakangiti. "Hindi naman para sa akin ang ginagawa ko. Kapag ang iniisip mo ay makakatulong ka sa iba, hindi mo na maiisip ang pagod. Ang iniisip mo lang ay ang maipasa ang ilaw sa susunod na henerasyon." Dahil sa kanyang inspirasyon, maraming eskwelahan ang nag-imbita kay Lope para magbigay ng panayam sa mga kabataan. Sa unang beses niyang tumayo sa harap ng isang auditorium na puno ng mga estudyante, aminado siyang kinakabahan. Pero nang magsimula na siyang magsalita, tila natural na sa kanya ang magturo. Alam niyo, simula niya habang hawak ang mikropono, akala ko noon ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay ang magkaroon ng maraming pera o malaking pangalan. Pero habang tumatanda ako, natutunan ko na mas mahalaga pala ang magkaroon ng purpose. Ang malaman kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. Tahimik ang mga estudyante habang nakikinig. Ang bawat kwento ni Lope mula sa kanyang mga kabataan hanggang sa kanyang mga pagsubok sa Aurora Skies ay nagbigay sa kanila ng bagong pananaw. Sa bawat lecture niya, lagi niyang inuulit ang parehong mensahe, ang pagpapakumbaba at ang kahalagahan ng paggawa ng may layunin. Dahil dito, hindi lamang mga engineering students ang pumunta sa kanyang mga panayam, pati ang mga mag-aaral mula sa iba't ibang larangan ay interesado na ring marinig siya. Sa gitna ng kanyang pagbisita sa isang universidad sa Maynila, natanggap niya ang isang pampublikong liham mula kay Gerald Ibanez, ang dating flight supervisor sa Aurora Skies. Nakapublish ito sa isang kilalang broadsheet na may pamagat na A Letter of Apology to Lope Quintayo. "Ginoo Quintayo," simula ni Gerald, "nais kong humingi ng tawad sa nangyaring insidente sa Aurora Skies. Sa panahong iyon, masyado akong nagmadali sa paghusga at hindi kita pinakinggan ng maayos. Sa harap ng lahat, nais kong aminin ang aking pagkakamali. Ikaw ang nagpakita sa akin na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagpapakumbaba at paninindigan sa katotohanan. Sana'y mapatawad mo ako." Nag-isang sulat ito, ngunit ang epekto ay malawak. Maraming sumuporta sa sinserong pag-amin ni Gerald. Sa panig naman ni Lope, hindi siya nagkimkim ng galit. Ang mahalaga, sabi niya ng tanungin ng media, ay natuto tayo mula sa pagkakamali. Lahat tayo ay nagkakamali, pero mas mahalaga kung paano natin ito babaguhin. Pinatawad ko na siya noon pa. Ang nais ko lang ay masigurong wala nang iba pang makakaranas ng ganoong uri ng pagtrato. Sa bawat araw na lumipas, unti-unting nabuo ang mas maliwanag na larawan ng kwento ni Lope Quintayo. Mula sa pagiging tahimik na inhenyero, ngayon ay isa na siyang bayani at gabay. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa tagumpay sa teknolohiya, kundi sa tagumpay ng puso at isipan sa gitna ng pinakamalalaking pagsubok. Sa dulo, si Lope Quintayo ay nanatiling isang simpleng tao na may di matitinag na paniniwala, na ang kabutihan, gaano man kaliit, ay may kakayahang baguhin ang mundo. Nang makuha ni Lope ang public apology ni Gerald Ibanez, maraming nagtaka kung bakit tila hindi ito malaking issue sa kanya.
maraming tao ang nag-akala na maghahain siya ng demanda, hihingi ng malaking danyos o gagamitin ang pagkakataon upang bumawi sa kanyang mga naranasan. Ngunit nang tanungin siya ng isang reporter sa harap ng kamera, simple lamang ang kanyang sagot. Hindi ko kailangan ng pera o kahit anong bayad. Ang kailangan ko lang ay respeto. Respeto para sa mga katulad ko na bagamat hindi mukhang high-tech o mukhang mayaman, ay nagtataglay rin ng mga ideya at ambisyon. Ang respeto ay mas mahalaga kaysa anumang halaga ng pera. Ang posisyong ito ni Lope ang nagdala sa kanya sa mga bagong labanan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Nang makarating sa kanya ang balita na patuloy pa rin ang pagpapatupad ng facial profiling sa ilang airlines, tumayo siya upang ipaglaban ang pagbabago. Sa isang pulong sa isang International Aviation Conference, tumindig siya sa harap ng daan-daang delegado at ipinahayag ang kanyang saloobin. Hindi sapat na tayo'y mag-apologize lamang, sabi niya sa kalmadong boses, ngunit may bigat sa bawat salita. Ang tunay na paghingi ng tawad ay ang pagbago ng maling sistema. Ang facial profiling ay hindi lamang hindi makatarungan, ito'y sagabal sa tunay na progreso. Kung nais nating maging mas ligtas ang ating paglalakbay, gawin natin ito ng may integridad at paggalang sa karapatan ng bawat isa. Baka sa mukha ng mga nakikinig, ang pagkagulat at paghanga, hindi na lamang si Lope, ang Filipino inventor na halos hindi nakarating sa conference. Siya na ngayon ang leader ng isang mas malawak na layunin. Unti-unti marami ang sumama sa kanyang panawagan. Ang ilang airlines ay nagsimulang magbawas ng mga discriminatory protocols. At ang ilan ay tuluyang inalis ang facial profiling mula sa kanilang mga patakaran. Isang araw, nakatanggap si Lope ng imbitasyon mula sa isang prestigyosong tech exhibit sa Japan. Sa likod ng imbitasyong ito ay ang ideya ng pagbabahagi ng kanyang makabagong prototype. Ngunit may isa pang layunin si Lope, ang imbitahan si Claudia Barrow na dumalo. Sa kabila ng lahat ng nangyari, naisip niyang panahon na upang magbigay ng pagkakataon sa mga tao na muling makabangon mula sa kanilang mga pagkakamali. Sigurado ka ba dito, Sir Lope? Tanong ng kanyang assistant na si Chris. Matapos lahat ng ginawa nila sa'yo? Ang pagbabago ay hindi lang tungkol sa pagwawasto ng mali, sagot ni Lope, kundi sa pagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na makita kung paano nila maaaring gawing tama ang mga bagay. Nang dumating ang araw ng exhibit, nagulat si Claudia sa imbitasyon. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may kakaibang pakiramdam sa dibdib niya, isang halo ng kaba at pasasalamat. Tinanggap niya ang imbitasyon at lumipad patungong Japan. Habang naglalakad siya sa hall ng tech exhibit, nakita niya si Lope na nakatayo malapit sa kanyang prototype. Nakasuot ito ng simple ngunit maayos na polo shirt. Bit-bit ang isang pointer na ginagamit niya sa pagpapaliwanag. Tumigil si Claudia, tila hindi alam kung paano siya lalapit. Ngunit nang mapansin siya ni Lope, numiti ito at itinuro ang isang bakanteng upuan malapit sa kanyang exhibit. Miss Barrow, bati ni Lope na may mapagpakumbabang ngiti. Salamat at nakarating ka. Salamat sa imbitasyon, sagot ni Claudia, hindi mapakali. Sir Quintayo, gusto kong sabihin na, walang sir, putol ni Lope, sabay tawa. Lope lang at walang anuman. Alam ko kung gaano kahirap harapin ang mga pagkakamali. Pero mahalaga ang ginagawa mo ngayon. Naramdaman ni Claudia ang bigat ng kanyang mga nakaraang desisyon habang pinapanood niyang magpaliwanag si Lope tungkol sa solar turbine engine. Naisip niya kung gaano kalaki ang mundo na halos sinira niya sa isang maling hatol. Nang natapos ang exhibit at dumami ang lumapit kay Lope para magtanong, naghintay siya ng pagkakataon para makapag-usap sila ng pribado. Lope, sabi niya nang sila'y magkasarilinan, alam kong hindi madali para sa'yo ang patawarin ako. Pero gusto kong malaman mo na natutunan ko ang aral at nagpapasalamat ako sa'yo sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Claudia, sagot ni Lope, tinapik ang balikat niya. Ang mahalaga natuto ka at ngayon may pagkakataon kang tumulong upang baguhin ang sistema. Hindi nagtagal,
Naging bahagi na si Claudia ng proyekto ni Lope bilang policy advocate. Ang dating CEO ng Aurora Skies na kilala sa mahigpit na patakaran ay ngayon ay isang tagapagsulong ng makatao at patas na seguridad sa aviation. Kasama ni Lope, nilibot nila ang iba't ibang aviation conferences upang ipaliwanag kung paano maaaring magkaroon ng ligtas na paglalakbay ng walang diskriminasyon. At sa bawat pagbisita nila sa mga bansa, isang mensahe ang kanilang dala na ang tunay na seguridad ay nagmumula sa paggalang at pagtitiwala, hindi sa paghusga batay sa hitsura o pinagmulan. Sa paglipas ng 5 taon, nagbago na ang mundo para kay Lope Quintayo. Ang kanyang tahimik na buhay sa probinsya ay nananatili, ngunit ang kanyang pangalan ay sumikat na sa pandaigdigang entablado. Sa mga pahina ng National Geographic at Time Magazine, tinatawag na siya ngayong Engineer of Light, isang parangal sa kanyang ambag sa renewable energy. Ang kanyang solar turbine engine na minsang kinokwestiyon ay ngayon ginagamit sa 3 bansa na may pinakamataas na carbon emissions: China, India at Estados Unidos. Sa tulong ng kanyang teknolohiya, ang emissions mula sa ilang malalaking pasilidad sa mga bansang ito ay nabawasan ng halos 20%. Sa kabila ng kanyang bagong estado, nanatiling simpleng tao si Lope. Sa kanyang maliit na tahanan sa probinsya, nakaupo siya sa isang makalumang bangko habang binabasa ang mga sulat mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang ilan ay mula sa mga gobyerno, mga korporasyon at mga universidad na nais magkaroon ng partnership sa kanya. Pero ang mga pinakapaborito niyang basahin ay ang mga liham mula sa mga kabataang Pilipino. Dear Sir Lope, simula ng isang sulat na isinulat ng isang high school student mula sa Iloilo. Salamat po sa pagiging inspirasyon. Dahil sa inyo, nagpasya po akong kumuha ng kursong engineering. Gusto ko pong makatulong sa ating bayan sa pamamagitan ng renewable energy, tulad ng ginawa ninyo. Sa bawat sulat, nararamdaman ni Lope ang bigat ng responsibilidad. Hindi lamang siya basta isang inventor, siya na rin ay naging isang modelo para sa susunod na henerasyon. Dahil dito, inialay niya ang isang bahagi ng kanyang oras upang magbigay ng panayam sa mga eskwelahan. Hindi mahalaga sa kanya kung maliit o malaking universidad ang pupuntahan niya, basta't may mga estudyanteng handang makinig. Sa isa sa kanyang mga pagbisita, isang estudyante ang lumapit sa kanya pagkatapos ng lecture. Sir Lope, tanong ng binata, ano po ang pinakamahalagang aral na natutunan niyo sa inyong paglalakbay? Tinitigan siya ni Lope, ngumiti at sinabing, walang imposible kung mananatili kang matapat sa iyong layunin. Hindi kailangang maging marangya o makapangyarihan. Ang kailangan mo lang ay determinasyon at tiwala sa sarili. At higit sa lahat, alalahanin mo na ang kaalaman ay hindi para sa sarili lamang, kundi para sa ikabubuti ng mas nakararami. Isang hapon, habang pinapanood ni Lope ang paglubog ng araw mula sa kanyang beranda, dumating si Dr. Elena Park, ang dating CEO ng Green Horizons Aviation. Bitbit nito ang isang makapal na envelope. Lope, bati ni Elena, maaari ba tayong mag-usap? Sigurado, sagot ni Lope. Naglabas ng 2 tasa ng kape at iniabot kay Elena. Ano ang dala mo? Inilabag ni Elena ang envelope sa mesa. Ito ay opisyal na imbitasyon mula sa World Energy Forum. Gusto nilang ibigay sa iyo ang Lifetime Achievement Award. Tahimik si Lope. Hindi niya inakala na ang simpleng blueprint na ginawa niya sa probinsya, ang plano na halos hindi tumuloy sa New York, ang magdadala sa kanya sa ganitong klasing pagkilala. Napansin ni Elena ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Lope, huwag mong isipin na ginagawa nila ito dahil lang sikat ka, dagdag ni Elena. Ginagawa nila ito dahil totoo ang iyong kontribusyon. Ang design mo ay literal na nagligtas ng mga tao at tumulong sa kalikasan. Napangiti si Lope at tumango. Kung ito'y makakatulong upang maiparating ang mensahe na kaya ng mga Pilipino, tatanggapin ko. Habang papalapit ang seremonya,
lumabas ang mga bagong artikulo tungkol sa kanya. Ang Time Magazine ay nagsulat ng feature na pinamagatang Lope Quintayo, The Visionary from the Philippines. Sa isang bahagi ng artikulo, binanggit ng manunulat kung paano binago ng kanyang solar turbine engine ang pananaw ng maraming bansa sa renewable energy. Sa National Geographic, isang photo essay ang inilatala na nagpapakita ng mga lugar kung saan ginagamit ang kanyang teknolohiya. Ang kanyang araw ay nagsisimula pa rin sa pagtimpla ng kape, pag-aalaga ng mga halaman, at pakikipag-usap sa mga dating kaibigan sa probinsya. Ang mga taong nakakasalamuhan niya sa araw-araw ay kilala pa rin siya bilang si Lope, yung magaling na engineer na tahimik lang. Sa kabila ng pagiging tanyag, hindi nagbago ang ugali ni Lope. Sa halip, mas lalo siyang naging bukas sa pagtulong at pagbibigay inspirasyon. Sa bawat sulat na natatanggap niya mula sa kabataan, sa bawat award na kanyang natatanggap, at sa bawat maliit na proyekto na kanyang sinisimulan, isa lang ang nananatiling malinaw sa kanyang isip. Hindi kailanmang nasayang ang kanyang mga pangarap. At sa bawat paglubog ng araw, sa tahimik niyang tahanan sa probinsya, alam niyang nasa tamang lugar siya, sa sentro ng inspirasyon at pagbabago, kung saan ang bawat ideya ay may layuning gawing mas maayos ang mundo. Matapos ang kanyang pagbagsak bilang CEO ng Aurora Skies, hindi agad nawala ang kirot sa loob ni Claudia Barro. Sa simula, tila hindi niya kayang humarap sa sinuman, ngunit sa kanyang pag-iisa, unti-unti niyang naalala ang huling pag-uusap nila ni Lope. Ang kanyang mga salita tungkol sa kahalagahan ng respeto, paghingi ng tawad, at pagbibigay ng pagkakataong magbago ay tumatak sa kanya. At mula roon, ipinangako niya sa sarili na gagamitin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay upang itama ang kanyang mga pagkakamali. Sinimulan ni Claudia ang kanyang muling pagbangon bilang volunteer sa mga charity flights. Sa halip na umupo sa isang corner office, siya mismo ang nagsusuot ng uniforme ng ground staff, nagtutulak ng wheelchair, at tumutulong sa mga pasaherong nangangailangan. Nakipagtulungan siya sa isang samahang tumutulong sa mga refugee at displaced families. Kasama siya sa mga flight na naghahatid ng tulong sa mga nasalantang lugar. Mula sa mga relief goods hanggang sa pagbibigay ng simpleng ngiti at kaunting kaginhawaan sa mga nangangailangan. Sa bawat volunteer flight, naramdaman niyang unti-unti siyang muling nagiging bahagi ng isang mas malaking layunin. Nagsimula siyang magturo ng simpleng management workshops para sa mga kabataang nais matuto ng ethical leadership. Kinuruan niya ang mga ito kung paano pahalagahan ang bawat miyembro ng team, paano maging patas, at kung paano gumawa ng mga desisyon na hindi lamang nakabase sa kita, kundi sa kapakanan ng nakararami. Hindi nagtagal, niyaya si Claudia na maging speaker sa isang TED Talk. Bagamat ilang taon na ang lumipas mula nang nangyari ang iskandalo sa Aurora Skies, nanatili pa rin sa kanya ang kaba tuwing humaharap sa publiko. Ngunit ngayong pagkakataon, hindi na siya magpapanggap bilang perpektong leader. Sa halip, sinimulan niya ang kanyang talumpati sa pamamagitan ng pag-amin ng kanyang mga pagkukulang. 5 years ago, simula niya, I made a decision that changed the course of not just my career, but the lives of others. It was a decision rooted in fear, not understanding. And that decision cost me everything. But it also taught me everything. Sa kanyang TED Talk, isinalaysay niya kung paano binago ni Lope ang kanyang pananaw sa pamumuno. Inamin niyang hindi niya nakita noon ang halaga ng pag-unawa at pakikinig. Ngunit matapos ang kanilang huling pag-uusap, natutunan niyang ang tunay na lider ay hindi lamang nagbibigay ng utos, kundi humihingi rin ng tawad, nagtatama ng pagkakamali, at lumilikha ng mga oportunidad para sa iba. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, nagpalakpakan ang audience. Hindi lamang dahil sa kanyang tapang na magpakumbaba, kundi dahil sa inspirasyong hapid ng kanyang pagbabagong loob. Simula noon, naging abala si Claudia sa pagtulong sa mga startup airlines na gustong baguhin ang karaniwang kalakaran sa industriya. Lumapit siya sa mga bagong kumpanya, inialok ang kanyang karanasan upang gawing mas makatao at inclusive ang kanilang mga pulisiya.
Tinulungan niya silang maglatag ng training programs na tumututok sa patas na serbisyo at pagpapahalaga sa iba't ibang lahi at kultura. Sa mga board meetings ng mga startup, nakikita nila si Claudia hindi bilang dating CEO ng Aurora Skies, kundi bilang isang mentor na may pusong nakatuon sa pagbabago. Sa kabila ng kanyang bagong layunin, hindi niya inakala na magkikita muli sila ni Lope. Isang gabi, sa isang maliit na pagtitipon ng mga environmental advocates at innovators, napansin niyang nakaupo sa isang sulok si Lope. Nakangiti habang nakikipag-usap sa isang grupo ng mga kabataang engineers. Dahan-dahan siyang lumapit, nag-aalangan kung tatanggapin ba siya nito. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, ngumiti si Lope at kinawayan siya. "Claudia!" Bati nito, tila walang bakas ng galit o hinanakit. "Akala ko hindi ka nadadalo." "I wasn't sure if I should," sagot ni Claudia, bahagyang nakayuko. "Lope, I just wanted to thank you for everything." Tumango si Lope, ngunit sa halip na magsalita pa, inabot niya ang isang bagay mula sa ilalim ng mesa. Isang lumang attaché case, ang parehong bag na naging ugat ng kanilang unang pagkikita. "Para sa iyo," sabi ni Lope. "Isa itong simbolo ng bagong simula." Nang tingnan ko ang laman ng bag na ito nung una, naisip ko, ang dami pa palang kailangang baguhin sa mundo. At ngayon, alam kong kaya natin. Tahimik si Claudia habang hawak ang bag. Sa simpleng kilos na yon, naramdaman niya ang bigat ng simbolismo. Hindi na ito simpleng case na puno ng blueprint. Ito'y naging simbolo ng pagbabago, pag-asa at bagong pagkakataon. "Thank you, Lope," sabi niya. Bahagyang tumingin sa kanya. "I'll do my best not to let you down." "Hindi para sa akin," sagot ni Lope. "Gawin mo ito para sa lahat ng tao na naniniwala pa rin sa pagkakaroon ng mas magandang mundo." Sa kanyang mga huling taon, ginugol ni Lope ang natitira niyang oras sa pag-aayos ng kanyang mga tala. Isinulat niya ang bawat detalye ng kanyang mga ideya, mula sa mga simpleng eskematiko hanggang sa mas komplikadong teorya sa renewable energy. Hindi niya sinayang ang kahit isang pahina. Lahat ng kanyang mga sulat kamay na plano, tala sa notebooks at mga blueprint ay maingat niyang inilagay sa mga kahon at ipinaayos ng maigi. Sa kabila ng kanyang edad, napaaktibo pa rin niya. Lumakad siya papuntang palengke para magpa-frame ng isang lumang quote na palagi niyang ginagamit sa tuwing nagtuturo. "Hindi dapat sinusukat ang halaga ng isang tao sa anyo, kundi sa ambag." Ito ang nais niyang maiwan sa likod. Matapos ang ilang taon ng pag-aasikaso, nagbukas ang Lope Quintayo Institute for Future Thinkers, isang maliit ngunit makabuluhang foundation na naglalayong tumulong sa mga kabataang hindi makapag-aral ng engineering dahil sa kakulangan ng pera. Ang institute ay simple lamang. May 3 classroom, isang laboratory at isang maliit na library. Ngunit para sa mga batang nangangarap, ang simpleng lugar na iyon ay naging tulay patungo sa kanilang mga pangarap. Isang umaga, habang abala ang mga staff sa pag-aayos ng mga bagong gamit, dumating si Marie, isang 15 taong gulang na babae na mula sa isang maliit na bayan sa Mindoro. May dalang notebook si Marie na puno ng sketch ng iba't ibang klase ng eroplano. Hindi perpekto ang mga guhit, ngunit makikita ang sigasig at imahinasyon ng bata. "Ma'am," sabik niyang tanong sa isa sa mga mentors ng institute, "pwede po ba akong mag-aral dito? Gusto ko pong matutunan kung paano gumawa ng eroplano." Tiningnan ng mentor ang kanyang mga guhit at ngumiti. "Marie, bakit mo gustong gumawa ng eroplano?" Hindi siya agad nakasagot. Tumitig siya sa notebook, parang iniisip kung paano niya ipapaliwanag ang kanyang pangarap. "Gusto ko pong gumawa ng eroplano na hindi nanghuhusga," sabi niya sa wakas. "Yung kahit sino, kahit ano pa ang itsura nila, ay makakasakay." Natigilan ang mentor sa sagot niya. Napangiti siya at tumango. "Maganda yung layunin mo, Marie. Halika, simulan nating sa mga basic na prinsipyo." Sa institute, hindi lamang mga lecture at experiments ang nakakapagbigay inspirasyon sa mga estudyante. Bawat pader ay may mga larawan ni Lope at mga quotes mula sa kanya. Ang pinakasikat ay ang hindi dapat sinusukat ang halaga ng isang tao sa anyo kundi sa ambag.
Ang mga batang pumapasok sa mga silid-aralan ay tumatayo sandali para basahin ito at tila nagiging gabay nila ang simpleng linya na iyon. Si Marie ay isa sa mga pinakaaktibong estudyante sa institute. Sa tuwing may time off ang mga mentors, palagi siyang nasa library, binabasa ang mga lumang notebooks ni Lope. Sa bawat pahina, nararamdaman niya ang presensya ng matandang inventor. Sa kanyang imahinasyon, parang naririnig niya pa ang payo ni Lope. Kahit pa alam niyang hindi na nila kailanman makikilala ng personal, ang taong nagtulak sa kanila upang mangarap. Lumipas ang ilang taon at habang papalapit ang graduation ng unang batch ng mga estudyante, naisip ng pamunuan ng institute na bigyang parangal si Lope. Sa araw ng seremonya, lahat ng mga guro, estudyante at mga bisita ay nagtipon sa isang maliit na auditorium. Sa entablado, makikita ang isang simpleng larawan ni Lope. Nakapiring ang mata dahil sa sikat ng araw, ngunit may mapayapang ngiti sa kanyang labi. Isa sa mga guro ang nagbigay ng talumpati. Ang Lope Quintayo Institute for Future Thinkers ay hindi lamang lugar para matuto ng engineering. Isa itong lugar na nagtuturo sa atin na ang tunay na halaga ng tao ay nasa kanyang naiambag. Ang bawat isa sa inyo ay may kakayahang mag-ambag ng liwanag sa mundong ito, tulad ng ginawa ni Lope. Natapos ang seremonya sa palakpakan at pagyakap ng mga estudyante sa isa't isa. Si Marie, ngayon ay nakapagtapos na, ay tumingin sa larawan ni Lope at bumulong. Maraming salamat po, Sir Lope. Sa isang panaginip o sa mas mataas na lugar na hindi natin masyadong nauunawaan, kung nasaan man si Lope, marahil ay nakangiti siya habang pinagmamasdan ang mga kabataang patuloy na tumutuklas, lumilikha at nag-aambag sa mas magandang hinaharap. Marahil ay natupad na niya ang kanyang layunin, ang magbigay inspirasyon na magningning ang liwanag ng iba, kahit siya ay wala na sa mundong ito.